Today, pupunta ako ng Helsinki mag-isa. It's my first time to go there na mag-isa. Magbabike pala ako papunta ng bus stop. So, yan yung bike namin. Tapos, from bus stop, sasakay ako ng bus papunta ng train station. So, yun guys, see you there. Hingal ako. Naabutan ko yung bus 10. Muntik ako maiwan. Kasi may mga kabidyo call ako na pangit. Ito oh. Mag-hi kayo guys. Lumagpas ako ng ng bus stop. Fit check. Guys, nandito na ito sa Helsinki. It's 9:29. So, papunta na ako ngayon sa Philippine Embassy. Sasakay lang ako ng tram. Saglit lang yun, mga 2 stops lang. Tapos nandun na ako sa embassy. After kong kunin yung passport, try kong pumunta sa bank para i-update ko yung details, yung passport number. Check ko kung nag-accept sila ng walk-in. Ito yung Helsinki train station. Sa pinaka-city talaga. Train station. Tingnan nyo. Vintage. Itong tram number 7 papunta doon sa Helsinki Cathedral. Ay, merong Helsinki Thai Festival. Alexandergatan. Ito na guys. Yan. Tour bus ng Helsinki. Tapos ito yung Helsinki Cathedral. Yan Helsinki Cathedral. Tapos
Ito na yung Philippine Embassy. Ito yung hop on hop of city tour bus. Ayan. Tapos, ito yung Philippine Embassy. Yan, yung may flag na yan. Lapit lang, di ba? Guys. Sixth floor. Marami kayang tao. Pero alam ko kasi may appointment dito. So, Embassy of the Philippines. Guys, na-claim ko na sobrang bilis lang. 2 minutes. Tsaka mababait sila dito sa sa embassy dito sa Helsinki. Mababait yung mga staff nila. Sila, very accommodating. Lalo na sila Sir J, yung sa passport. Yun, so papunta. Daan tayo sa Helsinki Cathedral kasi wala masyadong tao eh. So guys, lagi, every time na pupunta kami dito sa city, pupunta talaga kami ng Helsinki Cathedral. Kahit marami lang kami pictures dito, ewan ko ba, kasi parang mas nafe-feel ko yung pasyal kapag dumadaan kami dito. Sa December, I think December or November mag-start. Dito yung guys, yung Christmas markets. Yung mga Christmas market dito sila tinatayo. Tapos mayroon ditong malaking Christmas tree. Dati nakikita lang namin yun sa vlog. Ngayon, ito, kaya sobrang grateful talaga kami na ayun, nandito na kami sa Finland. Tsaka nga pala guys, may mga nag-message sa TikTok tas nagtatanong about kung paano kami nakapunta dito sa Finland. Gagawa kami ng separate na video tas upload namin sa YouTube. Yung mga tanong kasi nila paano kami nakapunta dito sa Finland, and then since na same sex partner kami, ano yung ties or ano yung kind ng residence permit na in-apply namin. So, dun sa video na yun, sasagutin namin yung mga tanong. Siguro, sa susunod na videos, kapag pares kaming available, gagawin namin ng video yun para makatulong din tayo dun sa mga gustong pumunta sa Finland, tapos medyo nalilito sa process. So, yung i-share namin sa inyo, based yun sa experience namin guys, hindi kami professional na immigration consultant. So, ayun, kung ano lang yung based sa experience namin, and then sasabihin namin doon kung yung other details like magkano, ano yung mga requirements, and then paano kami nakapunta dito, ano yung grounds like work, family ties, and other details. So, abangan nyo na lang yung video namin sa YT channel namin na i-up. Ayun, galing ako sa bank. Sabi nila doon, no need daw i-update yung passport number. I'm not sure kung ano ang reason,
Pero since na yun yung sabi nila, hindi ko na i-update. Or try ko pumunta sa other branch, yung dun malapit sa amin. Para to, ano lang, um, double check kung hindi na nga talaga kailangan. Kasi mas maganda ng sure kaysa sasabihin nila na hindi ko in-update, diba? Nandito na ako sa city center, guys. City center. Magaganda yung mga building dito. Mga aesthetic. Baka sa Latin na ako la-lunch. Pwede rin dito, siguro sa McDo. Ayoko ng Burger King eh. Mas gusto ko McDo. So, try ko munang mamasyal dito sa city center. Sayang yung pamasahe guys, 15 euros, bali 30 euros balikan. So, kailangan sulitin. Pero saglit lang to kasi nga kailangan ko pa ulit bumalik ng Lati agad para makapunta ko ng DKB. So, siguro mga yung 12 PM na, 12 noon na train ang sasakyan ko pabalik. Kicks. Pupunta akong Tokmani, tingin ako ng plants, mga nakasil na plants. Ayan, may mga nakasilo 4 lang, 4 euros. Pero gusto ko kasing plant guys, yung ano, humahaba siya like ito. Mabubudol na naman tayo nitong halaman ng mga to. Ay. Itong gusto ko. Parang 3 euros isa. Bilhin ko na ba guys? Guys, di ko binili yung plant kasi sinearch ko muna. Sabi, medyo mahirap daw siya alagaan. So, during winter daw, nag-a-attract siya ng mga spider mites. So, need pa siyang hugasan yung mga dahon niya para hindi siya, hindi pugaran ng mga spider mite. Guys, ito yung Filipino buffet o kaon. Kung gusto nyo, mga nandito sa Finland, gusto nyo i-try. Ito naman, Filipino store. Rose Mart. Try natin pumasok. Kain. Ito binili ko chicharon para dun sa palabok. Meron dun silang balot guys, so 4 euros. Pero gusto ko yan. Pero ang skinny crave ko ay yung may ulo sila ng baboy. Ulo ng baboy. Ang skinny crave ko ay yung kikiam at fishball. Ang dami nilang frozen foods. Nakaka-tempt bumili.
Apo. Thank you po. Hindi na po. Thank you po. Ang binili ko guys ay chicharon at kikiam. So, para sa cravings. Actually, yung chicharon para sa palabok kasi meron na kaming tinapa tsaka tofu. Nagbabili kami kay Jordy. So, ayun. Para sa cravings guys, pikit mata kahit ano, medyo mahal. Pero ganun talaga pag ano, natitrip tayo ng Pinoy foods. Okay, sa McDo tayo kakain. Ito siya, ang McDo. Ang ating order. Salubong, kailan lang. Ito ang aking price. And also guys, yung may mga tanong nga pala, you can just drop a comment here sa video para sa susunod namin na video na related dun sa pag-apply ng residence permit, masagot din namin. Para isahang video na, mag-comment lang kayo dito tapos yun, baka sakaling makatulong kami dun sa mga questions nyo. Hindi kami guys professional consultant. We're just sharing yung mga procedures and then yung mga niready namin na documents dun sa pag-apply ng residence permit. Yun. And sana makatulong sa inyo. And also, ang ma-advise ko lang din is yung mga nag-ongoing na ng pag-apply ng residence permit, always check yung website ng Migri, Enter Finland, yung Facebook page nila, nagpo-post din sila doon ng mga updates, lalo na sa mga bagong guidelines or rules. Kasi yun talaga yung guys, yung pinaka-basis ng pag-a-apply ng residence permit. So, always make sure to check those websites and social media accounts. Ayun guys, nasa bahay na ako. Ang saya, naubutan ako ng ulan. Ang saya pala pag umuulan tas nagbabike, no? Yun lang guys, thank you sa pagsama sa akin today. That's all for today guys, see you on our next one. Kasalubong. Kasalubong ikaw nang bumili ng pera mo.